Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mga bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng modern two-story facility na tourist rest area sa Saud Municipal Beach Park sa Pagudpud, Ilocos Norte. December 2022 pa nang isagawa ang groundbreaking ceremony ng naturang tourism infrastructure. Pinondohan ito ng Department of Tourism o DOT. Bahagi ang proyekto ng bisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalo pang mapalakas ang turismo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pasilidad matatagpuan ang malinis na mga restrooms, lounge at information center para sa mga turista at trade center para sa mga locally sourced product. Pakinggan natin ang naging mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I am very happy to be here, of course, because we are here inaugurating the first of many planned tourist rest areas, and I'm particularly grateful to our secretary that the first one that she chose to build was here in Pagudpud, here in Ilocos Norte, and we just look forward to more, as she was saying, the scope of this program. Hindi lang wag niyong isipin, do not think that this is the only one that's going to be built. This will be built, these tourist areas, rest areas will be built in very, very many parts of the country. And so this is a very good example of the kind of approach that we have taken in trying to further the progress of the different sectors in government. And it is a concept that we have come to refer to as a whole of government approach. And that extends to also in other areas the whole of nation approach, because we include the private sector, we include all the stakeholders. But it is a perfect example of that, because we cannot see this tourist, we would not see the success of this tourist area, the first one, without the cooperation of the different sectors. Yan, yung DOT, ang TIESA, and of course the local government. So we have to acknowledge the part that everybody has played to complete and to adorn this much anticipated tourist rest area. I know that Governor Matt is very disappointed not to have been able to join us here, as he has been looking forward to it. Pero natapat lang to his schedule. Meron siyang very important meetings that he had to attend out of town. So, but once again, this is part again of a big program.
And one of the reasons, if you remember when I was governor here, it's concentrated on two things. I concentrated, number one, on agriculture. Because we took a survey, 73% ng Ilocano, ang kanilang pinagkikitaan ay agrikultura. And I said, okay, agriculture, that is okay, that's basic. We have to attend to that. But I said, but I want people to make money. I want people to have a good living. And I said, the easiest return is tourism. And that is why, for a very long time, Ilocos Norte was the entry point for many, many tourists that were coming from abroad. And we were able to promote that. And eventually, this helped not only the province, but this helped the entire country. So now, these facilities such as this will provide basic tourist services, amenities, such as an information center to help our tourists navigate the beautiful sites that we offer in Ilocos Norte. We provide clean restrooms, charging stations, a lounge for our travelers to rest and recharge while they are going around the province and going to the other destinations that they will go to. It hosts a pasalubong center that features locally made products. So, the products that you will find here in Pagudpud are not the same products that you will find in Palawan, and not the same products as you will find in Samar. It will be sourced from the locals. Para naman, for example, when it comes to the food or delicacies, they can feel the difference in the cultural differences with all of these different offerings that we can find around the country. So this TRA is an important initiative for us, as we want to transform the Philippines into the tourism powerhouse in Asia. We are in very steep competition. Thailand has done an extremely good job in promoting tourism. Korea has done a very good job doing that. Indonesia, the same thing. Vietnam, the same thing. And it is not, when we say tourism, we just don't go. Nagsimula ito when we started. The first time they started, our program was the Balikbayan program. And ang ambisyon natin doon, 1 million tourists. That was the ambition. 1 million tourists can come back. And then, kasama na doon yung mga overseas Filipinos. Kaya nagkaroon ng Balikbayan box. Dahil hindi tinataksan yun, hindi tinatarif yun. So that was the common. Now, we are targeting 10 times that. And we have started to approach that. But there are many other aspects to tourism. It's not just the beautiful beach, it's not just the beautiful rest house or the nice hotels and the resorts that they stay in. But it is also the ease of which they travel around, the access that we have. So kasama dyan, inaayos natin ang mga regional airports, inaayos natin ang mga puerto, so that, dahil alam naman natin, Manila Airport is already very congested. So instead of having to go to Manila, to come to Pagudpud, they will have to go all the way to Manila, and then Manila all the way up to Ilocos Norte, for example, as an example. So, like in Cebu, that you already have that facility, people can travel from abroad directly to Cebu. People can travel, we will make it so that people will travel from abroad directly to Lawag, directly to Bohol, directly to CDO, directly to Tacloban. All of these other places that we want to promote as tourist destinations. So, in Ilocos Norte alone, we received more than 3.5 million same-day visitors in 2023, and around 515,000 domestic and foreign tourists stayed for longer in hotels and in resorts. It shows that we have the attraction, we have the products, and we have the people to make it happen. I am truly proud to call this land my home, as it continues to draw critical acclaim here and abroad. Our very own Saud Beach was listed as one of the 25 most beautiful beaches in the world by Travel and Leisure. It's a very prestigious award from a magazine that's based in New York in the United States. It is also fitting to note that the provincial government of Ilocos Norte has been able to receive not one but two awards
the best video for tourism promotions, and the best tourism-oriented LGU at the Association of Tourism Officers of the Philippines Pearl Award 2023. O, si Jeff, nagmamalaki na si Jeff Ortega dito sa kanyang ginawang trabaho. But these are not only a testament to the beauty, the culture, the attractions, and of course, the hospitality of Ilocos Norte, but also the commitment of our LGUs to develop and to promote tourism in the region. So, I enjoin everyone to ensure the success of our tourism initiatives, make the experience of our travelers safe, convenient, and memorable. This is a great opportunity to showcase our world-class destinations like Poway Church, the Sand Dunes, Malacanang of the North, amongst others. Ito nga, Saud Beach. All of these places that we know, hindi pa natin napag-usapan yung mga eastern towns. Hindi pa natin napag-usapan yung mga nasa bundok. I was explaining on the way here to the secretary that we have a town, Adams, which is higher than Baguio. And it is pristine. And there is availability for river rafting, kayaking around there during the season. So, they're just, maganda talaga masyadong Pilipinas. Kahit isang katumingin, maganda. Siguro yung mga city lang, medyo hindi kasing ganda. But once you leave the city, you see the real Philippines. There is no place in the Philippines that's not beautiful. So, yan ang puhunan natin. Let's take full advantage of that. We are now planning to, here in Region 1, planning to assess, to promote the various dive destinations naman. The provinces such as Pagudpud, Badok, and Curimaao. And we could not have a better proponent for that than our secretary, who comes from Cebu, one of the best, if not the best dive destinations in the world. And she herself is a diver, so she knows exactly how it's supposed to work. So, yan ang ipopromote pa natin. So, we encourage the continued engagement of LGUs, DOTR, DNR have also collaborated to safeguard, to conserve our protected areas, particularly the Calvario Patapat Natural Park. To preserve the honor, the cultural legacy of Ilocos Norte, we are currently developing the Ilocos and Pangasinan Regional Historical Trail. As we anticipate the influx of tourists in the area, we are building more facilities to accommodate more visitors here in our province. We started the construction of the Ilocos Norte Transportation Hub in February of this year. Once completed in 2025, we anticipate that the intermodal terminal will ease traffic control, connect transportation modes seamlessly. Not only that, we are now pursuing the development of the Luwag International Airport. The expansion of its runway and rehabilitation of the passenger terminal building will allow the airport to accommodate bigger aircraft and bring in more tourists to this region. We have released funds for the construction of new bridges in the Pansyan Viaduct along Manila North Road. We expect that this project will provide protection to our people traversing that road. All these projects are geared to expand not only tourism, but the broader development of the countryside that follows a strong tourism industry. I am confident that these exciting developments will become a springboard for further success for tourism here in Ilocos Norte and the Philippines, and from this moment onwards. Once again, I extend my congratulations and gratitude to DOT, to TIESA, of course, the local governments of Ilocos Norte, the provincial government, the municipal government of Pagudpud, all of the other line agencies who were involved to bring us to be able to open this tourist rest area today. And without this cooperation and without the synergy that we are achieving by working together and working together with a single plan in mind, with a single destination in mind for all that we're doing, I believe that we will succeed. We hope for that continued support for all the tourism programs across the archipelago. And we will show that
Not only do Filipinos love the Philippines, but we can tell our foreign friends, guaranteed, you will love the Philippines. Let us work together to build a bagong Pilipinas where we give our people the life that they deserve. Lina, kadakayaman niya po. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawin ng gobyerno ang lahat ng kanilang makakaya para maipadala ang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa Mindanao. Ayon kay Pangulong Marcos, natukoy na nila ang mga hakbang para makatulong sa mga Mindanaoans at mapabilis ang pag-unlad ng rehiyon. Sa abot ng aming makakaya, gagawin ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na ang kinakailangan suporta at tulong ay agad na may paparating sa bawat apektadong pamilya, magsasaka at mangingisda. Makakaasa naman ang lahat na hindi lamang sa panahon ng hirap ay nariyan ng inyong gobyerno. Kaya naman nananawagan din si Pangulong Marcos sa pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa. Dahil aniya sa pamamagitan ng kooperasyon, kayang-kayang malampasan ang mga hamon tungo sa pag-unlad at paglago ng Mindanao. Sa ating pagkakaisa at sama-samang pagkikilos, tiwala ako na magtatagumpay tayo sa mga hamong ating hinaharap at pagpatuloy ang pag-angat natin at pag-unlad sa Northern Mindanao. Sa inyong suporta, sa inyong tulong, at sa ating pagkakaisa, gayon din sa pamamagitan ng ating agarang pagtugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan, magiging tagumpay ang ating laban hindi lamang sa tagtuyot at problema sa tubig, kundi pati na rin ang pag-unlad ng ating bansa. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinag-aaralan nila na magtalaga ng isang ahensya para pamahalaan ang pag-aangkat ng bigas kapag tumaas ang presyo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, sa ganitong panukala madadagdagan ang gampanin ng gobyerno sa rice importation. Anya inalis ito ng amyendahan ng Rice Tarification Law o RTL at isabatas noong 2019. Sabi ng Pangulo, sesertipikahan pa rin niya bilang urgent ang RTL. Nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababayin. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, magbibenta tayo ng mababa para sumunod ang merkado. Samantala, ipinapaubayan na niya sa Kongreso kung anong ahensya ang hahawak sa rice importation. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dapat imbestigahan ang pagkakakilanlan kay Bamban Mayor Alice Go ng Tarlac. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kahit siya ay nahihiwagaan din sa pagkatao ni Go. Payag ito ng Pangulo sa gitna ng issue sa citizenship ni Go at sa umano'y pagkakasangkot niya sa operasyon ng Pogo sa Tarlac. Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Hindi rin inaalis ni Pangulong Marcos ang posibilidad na banta ito sa seguridad ng bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hihigpitan ng pamahalaan ang pagbabantay sa proseso o pagtalima sa requirements ng mga nag-a-apply para makakuha ng visa sa Pilipinas.
Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang partikular na nationality ang paghihigpit ng implementasyong ito. Aniya, pantay-pantay lamang ang bawat dayuhang pumapasok sa bansa. Sabi ng Pangulo, dapat lang masiguro ng pamahalaan na hindi naaabuso ang pagpapapasok ng Pilipinas sa mga bisita nito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati hindi natin masyadong tinitignan, nakita natin maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, may human trafficking. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi niya hahayaan ang mga planong destabilisasyon laban sa gobyerno. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi niya hahayaang magkawatak-watak ang bansa. Kaya nanawagan siya sa mga sundalo ng 4th Infantry Division na ipagpatuloy ang katapatan, pagiging makabayan at serbisyo sa bayan. Samantala, binalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kalaban ng gobyerno na nagtatago sa mga komunidad at institusyon na pinoprotektahan ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo na handang lumaban ng gobyerno at ipatutupad ang mga pangontra dito para masugpo ang mga plano at pagtatangka. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, hindi bubuwagin ng gobyerno ang National Task Force to End Local Communists Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., wala siyang nakikitang dahilan para alisin ito ng pamahalaan. Sa katunayan anya, may mga nagawa na ito para mapababa ang internal security threats sa bansa. Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi dahil meron daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun kung sino-sino ibang gumagawa nun. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senador Francis Tolentino, dinipensahan si Armed Forces of the Philippines o AFP Westmincom Chief Alberto Carlos tungkol sa issue ng new model recording. Narito si Nympha Asuncion. Patuloy na susuportahan ng Senado ang mga isla sa West Philippine Sea, ganun din ang mga uniform personnel na naka-assign sa mga ito. Ito ang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanilang pagtugo sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Kasama sina Senate President Majority Leader Joel Villanueva, Deputy Majority Leader JV Ercito at Defense Secretary Gibo Teodoro. Ayon kay Zubiri, tuwing budget season dahil nasa kanila ang power of the purse ay maglalaan sila ng dagdag na pondo para sa development ng mga isla sa WPS. Ganon din sa AFP at Philippine Coast Guard na nangangailangan ng mga karagdagang kagamitan. Tumanggi namang i-detalye CSP kung ano ang mga ito at pabirong sinabi na baka marinig ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese militia na nakaposisyon lang ilang milya ang layo mula sa Pag-asa Island. Sa panig naman ni SND Teodoro, hindi lang anya responsibilidad ng executive at legislative branch ng gobyerno ang pagtatanggol sa WPS. Anya, ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Dito anya kailangan ang tinatawag na whole of nation approach. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House Bill 10423 o Universal Special Pension para sa mga senior citizens, mabilis na umusad sa Kamara. Mag-uulat si Kathleen Forbes. Mabilis na umusad sa plenaryo ng Kamara ang House Bill 10423 o Universal Special Pension para sa mga senior citizen. Sa Viva Voce voting, pinagtibay sa ikalawang pagbasa
ang panukala na magbibigay ng 1,000 pesos kada buwan sa mga mahihirap na senior. 500 pesos naman ang ipagkakaloob sa non-indigent senior sa unang 5 taon bago itaas na rin sa 1,000 pesos. Sa ngayon kasi, hindi lahat ng senior ay nabibigyan ng karampatang pensyon. Kaya oras na maisabatas ang universal pension, ang lahat ng senior citizens sa Pilipinas, mahirap man o mayaman, may natatanggap ng pensyon o wala pa, otomatikong tatanggap ng pensyon basta't nasa edad 60 years old pataas. Umaasa naman si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes na masertipikahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala bilang urgent. Ito si Katin Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ayudang naipaabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng El Nino, higit 250 million pesos na. May report si Marian Bastasa. Patuloy pa ring nakaagapay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng matinding tagtuyot bunsod ng El Nino phenomenon. Batay sa latest report ng Disaster Response Management, aabot na sa higit 250 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot ng ahensya sa mga magsasaka at mga residenteng nakaranas ng epekto ng tagtuyot. Kabilang sa ipinamamahagi ng ahensyang Family Food Packs at cash aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, kahapon lamang pinangunahan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian na pamamahagi ng tig 10,000 financial assistance sa higit 9,000 magsasaka at mangingisda sa Northern Mindanao. Samantala, malaki pa rin ang bilang ng mga pamilyang apektado sa ngayon ng El Nino. As of May 16 ay nasa 1.1 milyong pamilya pa o katumbas na higit 4 na milyong individual ang apektadong El Nino sa 14 na rehiyon sa bansa. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga accounting office sa Mountain Province nakatanggap ng 2024 Excellence Award mula sa Philippine Association of Local Government Accountants. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Naala dagiti accounting offices ti Mountain Province ti 2024 Excellence Award manipod iti Philippine Association of Local Government Accountants wenno PHALGA iti 19th Annual National Conference sa Jai Baguio City idi Mayo 15. Sigon iti Provincial Information Office dagiti naikan iti nasao pamadayaw ket ti Provincial Accounting Office ken siyam nga Municipal Accounting Offices nalaksid iti natonin. Daulo ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. kadwana ni Provincial Accountant Theodore Marrero ken dagiti Municipal Accountants anang awat iti 2024 Excellence Award banipod ken ni PHALGA President Smith Valdez ken Commission on Audit Commissioner Roland Pondoc. Ti PHALGA Excellence Award ket maited kadagiti LGU maibasar iti kuna ti Commission on Audit nga unmodified wenno unqualified audit opinion iti 2022 Annual Audit Report dagiti awardee iti nasurok 1,700 LGUs iti Pilipinas nga na-audit, 185 laeng tinaikan iti unmodified opinion ti financial reports da pakairamanan ti 10 LGUs ti Mountain Province. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Former rebels mula sa lalawigan ng Kalinga na bigyan ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk.
Upat ang former rebel sa probinsya Kalinga itinaikan iti immediate assistance, livelihood assistance, ken for remuneration wenno gatada kasukat iti na-surrender nga armas, babaen iti Enhanced Comprehensive Local Integration Program iti gobyerno iti May 13, 2024. Dahito iti pakamo iti province of Kalinga, babaen iti official post. Base iti daytoy imabot iti nasurok at 300,000 pesos nga assistance tinaawat dagiti benepisyaryo. Naipatungpal daytoy gapu iti pinagtitinulong iti Philippine Army, PNP, DILG ken lokal a gobyerno iti Kalinga, babaen ti Office of the Provincial Governor ken Provincial Social Welfare and Development Officer. Iti turnover activity ket indaulwan ni Governor James Eduba, kadwana dagiti head officials iti DILG Kalinga, 103rd Infantry Battalion, PNP Kalinga, PSWDO ken board member Mark Chasen. Kas Chief Executive inyepkas na iti mensahe nga adan inspirasyon kadagiti benepisyaryo kinamnamaon na mausar iti usto iti naitid at tulong tapno papasaya at iti biag ken pamilyada. Inayon na nga agtutuloy iti suporta nga ipayo iti gobyerno babaen dagiti programa kas iti livelihood projects. Manipod DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Programa para sa maayos na kalusugan ng mga buntis inilunsad sa isang bayan sa Pangasinan. Magbabalita si Sara Kayabyab ng RP Dagupan. Panibalon programa na makatulong ed parad abig laman na saray malukon so inlonsar ya balaya bayambang jadluyaga Pangasinan. Dinauloan na sa opisina ya Municipal Nutrition Action so in Pangilonsar at sayan tatawagan dan tutok kainan program na sa National Nutrition Council. Unong saya nila da so barangay San Libo at Abitlan Balay piyan na ipakabat so sayan programa yagat man natutukan so mokso ya nutrisyon na sari malukon at lugar. Partikular ya tutukan so sari malukon ni atukoy dan ni Pasilong ed kategoryan at WIS group base assessment ya ginawa na sa Minao team ya balay. Inmabot ed animplon malukon yan ang lapod ng Duruman Barangay so din magop ed sayan ginawa dan lecture ya dinauluan na sa NNC Regional Office 1. Iilaloan nakasumpalan tuyan programa at natulungan ira ya naparakop so abig lamanda para ed maayos dan pananak. Manlalapod Dagupan City, siya si Sara Kayabyab para ed Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Kadiwa Pop-Up Stores, umarangkada pa rin sa Antipolo City. Magbabalita si Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Umaarangkada pa rin sa Sumulong Park, Antipolo City ang Kadiwa Pop-Up Store sa ilalim ng Kadiwa ng Pangulo Program ng Department of Agriculture at Administrasyon Marcos. Ayon sa opisyal na pahayag ng Antipolo City LGU, bukas ang Kadiwa Pop-Up Store sa mga mamimili tuwing una at ikatlong Miyerkules ng buwan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi o hanggang sa maubos ang mga paninda. Idinagdag pa ng pamahalaang panlungsod, itinaon sa swelduhan ang schedule ng Kadiwa sa lungsod upang makapamili ng abot kaya at dekalidad ng mga prutas, gulay, bigas at iba pa ang mga Antipoleño tuwing kinsenas. Sa tulong ng Kadiwa, natutulungan din nila ng lokal na pamahalaan ng Antipolo ang mga magsasaka, mga isda at mga MSME sa lungsod na mailapit ang kanilang mga produkto sa merkado. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Presentasyon ng Climate Resilient Development in Eastern Visayas, nag-focus sa karst forests at mangrove blue carbon sa munisipalidad ng Paranas, Samar. Mula RP Kalbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Gindumara kasankulop Mayo 15 sa Summit Hotel Ciudad Santa Cloban ang Climate Resilient Development in Eastern Visayas nga presentasyon nga nakafocus sa assessment sa green carbon stock sa karst forest sa munisipyo San Paranas, probinsya San Samar. Sentro sa diskusyon, anupat nga mga barangay San Paranas nga Mao and Barangay Tabukan, Lokilokon, Tinani ug Barangay San Isidro. Sentro liwat sa diskusyon ang mangrove blue carbon sa Barangay Tigbawon,
tanan mao ang key implementation sites san gobyerno lokal san Paranas. Ginpresenta sa katitirok ang biological diversity ug carbon stock sa karst forest, pinaagi sa green carbon stock assessment sa nauna nga upat nga mga barangay ug ang pagdetermina sa blue carbon sediment rock sa munisipyo San Paranas nga nakafocus sa barangay Tigbawon. Nakadesenyo ang project nga imbestigaron ang mangrove forest, suklon ang soil carbon pool ug admon ang species composition. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Palawan prayer gathering na nakasentro sa panalangin sa kapayapaan sa West Philippine Sea o WPS ikinasana. Narito si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Nanaybo ang Palawan Prayer Gathering ang mga religious leaders sa Skylight Convention Center, Ciudad ang Puerto Princesa, probinsya ang Palawan kapon. Sigon ki Pastor Bobo Talmasco, hisara sa mga organizer ang naibong prayer gathering. Nag-umpisa ang prayer session alas 10 ang umaga, ikang ikarawang sesyon nga alauna ay medya nga pon. Katabida sa mga prayer concerns ang grupo ang kausayan sa West Philippine Sea o WPS. Sa Dadimuro, aga pa dayon ang nanaybo nga medyo paadlak-adlak ang China Coast Guard andang mga militia vessels sa mga sarakayan ng Pilipinas nga agarori mission sa mga isla nga ang Pilipinas. Alindigis sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur patuloy ang pagtulong sa mga maliliit na negosyante o micro-small enterprises. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Padayon ang paghatag og tabang og dugang kahibalo ang Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur diha sa mga micro, small and medium enterprises o MSME sa probinsya. Sa impormasyon nga gitunol sa mga buhatan, apil na niini ang ilang partisipasyon sa mga business one-stop shop sa mga LGUs kundi mokabat sa 1,900 nga business names ang narehistro. 248 nga Bambi certificates ang nahatag kini hangtod ni atong bulan sa Abril 2024. Gawas niini aduna usab 44 ka mga rise up loans ang ilang natabangan ilawom sa Small Business Corporation sa DTI ug ang padayon nga implementasyon sa ilang kapatid Mentor Me program. Dako ang pagtuo sa DTI nga adunay dako nga kontribusyon sa mga gagmayng negosyo sa ekonomiya dinhi sa nasod. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Sulu SDO overall third runner-up sa pagtatapos ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Athletic Association o Barmaa 2024. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Nagdakalaguan ng Sulu Delegation na timu sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Athletic Association at Barmaa 2024. Nakawasin Sulu Schools Division Office at SDO in third runner-up ha overall results in sporting event. Amo na kaya lamuran sinang putag isa delegates hadeng haduwaing-duwaing Schools Division Office ha Region Sinbarm. Nag-uha na ni mga athlete ding halupa so gaduwaing-duwaing event. Binasin swimming, football, badminton, basketball, chess, iban softball. Overall champion in Cotabato City SDO amon host hatahon niya Sinbarma amon Cebu nag-umbul hambuk elementary iban secondary level. Kaya sunuan sin Maguindanao del Norte SDO bilang first runner-up, iban Maguindanao del Sur SDO ha second runner-up. Timagna sin Pichangpu tagisa sin May iban timubtub sin Pichangpu taglima yaon in Barmaa 2024. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. Narinig ba ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Ipinakita sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumagal ang pagpapadala ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa bansa nitong Marso, ang pinakamabagal na paglago sa loob ng 9 na buwan. Ang cash remittances na tinutustusan ang gastusin sa bahay ay tumaas ng 2.5% sa 2.74 na bilyong dolyar nitong Marso mula sa 2.67 bilyong dolyar sa kaparehong buwan nitong nakalipas na taon. Bumaba ito sa 3% na naitala noong Pebrero at ang pinakamabagal na nairehistro noong Hunyo taong 2023 na 2.1%. Sa buwan ng pagtaya, ang mga cash remittances na pinadala sa bangko ay tumaas ng 3.5% mula sa 2.65 bilyong piso noong Pebrero. Ang mga padala mula sa land-based workers ay tumaas ng 3% sa 2.15 bilyong piso nitong Marso, habang ang padala galing sa mga sea-based workers ay tumaas ng bahagya sa 588.79 na milyong dolyar. Ayon kay ING Bank NV Manila Senior Economist Nicolas Antonio Mapa, ang pagbaba ay posibleng dahil sa palitan ng piso kontra dolyar, kung saan mas mababa ang palitan ngayong Marso kumpara sa nakaraang taon. Dagdag ni Mapa na ang pagbilis ng inflation sa unang quarter ng taon kumpara sa nakalipas na taon ay posible ding dahilan kung bakit humina ng bahagya ang pagpapadala ng mga OFWs. Nitong Marso, bumilis ang inflation sa 3.7% kumpara sa 3.4% noong Pebrero, subalit mas mabagal ito kumpara sa 7.6% na naitala noong kaparehong panahon noong 2023. Inaasahan naman ng BSP na tataas ng 3% ang cash remittances ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinitignan ng Japan International Cooperation Agency o JICA na pondohan ang karagdagang railway infrastructure at social development initiatives sa Pilipinas ngayong taon. Sinabi ni JICA Chief Representative in the Philippines, Takema Sakamoto, na pinirmahan niya ang nasa 110 bilyong pisong pondo para sa bansa at inaasahan niyang nasa ganun din ang mapipirmahan niya ngayong taon. Ang mga Official Development Assistance o ODA mula sa mga banyagang nagpapautang ay natutulungan ang gobyerno ng Pilipinas na mapondohan ang mga infrastructure at social development initiatives sa kalagitnaan ng kulang na pondo. Ayon kay Sakamoto, ipagpapatuloy ng JICA na suportahan ang railway projects ng Pilipinas ngayong taon para hikayatin ang mga Pilipino na gumamit ng pampublikong transportasyon. Ipagpapatuloy din ng JICA ang pagpondo sa paggawa ng mga daanan at tulay sa bansa. Nito lamang Marso, ang pamahalaan at ang JICA ay pumirma ng 2 kasunduan na nagkakahalaga ng 250 bilyong yen para pondohan ang patuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway at isang road project na magtatayo ng pinakamahabang tunnel sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipagpapatuloy ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang kampanya
sa pagsugpo at pagkumpiska ng ipinagbabawal na vape products sa bansa. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, nagpapatuloy ang kanilang kooperasyon sa Philippine National Police o PNP sa pagsasagawa ng operasyon sa iba't ibang lugar sa bansa upang matigil na ang pagpasok ng mga unregistered vape products. Dagdag pa ni Pascual na nais din makontrol ng DTI ang mga pumapasok na kontrabando ng ipinagbabawal na vape products sa merkado na hindi dumadaan sa kaukulang inspeksyon mula sa kanilang tanggapan. Samantala, nakatakda namang ipatupad ng DTI sa susunod na buwan ang certification ng vape products mula sa Philippine National Standards upang mapahintulutang ibenta ang mga ito sa merkado. At ang sinumang walang permit na magbebenta nito ay agaran kukumpiskahin ang kanilang mga produkto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. magandang panimula ang ipinamalas ni Carlos Yulo sa unang araw ng 17th Junior at 11th Senior Men Artistic Gymnastics Asian Championships na kasalukuyang ginaganap sa Tashkent, Uzbekistan. Pagkatapos gawin ang 6 na aparato na floor exercise, pommel horse, still rings, vault, parallel bars at horizontal bar, nangunguna si Yulo sa men's all-around na mayroong 84.931 points. Kabilang si Yulo sa Subdivision 2 at nag-aantay na lamang sa resulta sa Subdivision 3 para malaman kung number 1 pa rin ang kanyang standing. Nasa ikalawang pwesto naman si Milad Karimi ng Kazakhstan na mayroong 84.632 points at nasa ikatlo si Dehang Yin ng China na may 82.063 points. Noong 2023 edition ng torneo sa Singapore, dinomina ni Yulo ang floor exercise, vault at parallel bars. Nakuha niya ang silver medal sa all-around at bronze medal sa horizontal bar. Sa Doha naman noong 2022, ganun din ang nangyari kung saan nakuha niya ang gintong medalya sa 3 kaparehong aparato at silver sa all-around. Bukod kay Yulo, kasama din sa Team Philippines sina Team Captain Justin Ace De Leon, Miguel Besana, John Ivan Cruz at John Romeo Santillan. Ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Eldrew Yulo ay sasalang sa Sabado sa Junior Division Qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mamanduhan muli ni Coach Charles Chu ang Strong Group Athletics o SGA na kakatawan sa Pilipinas sa 43rd William Jones Cup na nakatakda mula Hulyo 13 hanggang 21 na gaganapin sa Taipei, Taiwan. Sinabi ng SGA na nakatanggap sila ng basbas mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP para irepresenta ang bansa sa prestiyosong international tournament kung saan ang Pilipinas ay ikalawa sa may pinakamaraming gintong medalya sa likuran lamang ng Estados Unidos. Sinabi ni SBP Executive Director Erica D, malaki ang kontribusyon ng SGA sa Philippine sports sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga atleta at National Sports Associations o NSAs katulad ng SBP. Kamakailan lamang ay nakopo ng SGA ang silver medal sa Dubai International Basketball Championship kung saan si Chu din ang nagmando ng koponan kasama ang mga players na sina Dwight Howard, Andre Bloch, Kevin Kembao at Justin Baltasar. Makakatulong ni Chu si Rashko Toroman na nagsisilbi ring assistant coach ng De La Salle College of St. Benilde sa NCAA. Sinabi ni Chu na magbubuo sila ng team na handang panalunin ang lahat ng laban at para maging proud ang mga Pilipino. Dagdag ni Chu, umaasa siya na maibabalik nila ang corona sa Jones Cup pagkatapos ng mahabang panahon.
Asahan na sa lalo't madaling panahon ay ilalabas ng SGA ang kanilang listahan ng mga players na sasama sa kompetisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magsisilbing host ng kauna-unahang edisyon ng FIFA Futsal Women's World Cup ang Pilipinas itong darating na 2025. Inanunsyo ito mismo ng FIFA nitong Miyerkules. Ang panibagong kaganapan ay kabilang sa 2026 to 2029 match calendar ng FIFA na layuning palakasin ang larong ito para sa mga babae. Sa isang pahayag, sinabi ni FIFA President Gianni Infantino na nagkaroon sila ng amyenda sa kanilang regulasyon na palakasin ang presensya ng women's football sa buong mundo, partikular na ang mga lugar na hindi gaano kilala ang futsal. Ayon sa FIFA, may kabuang 16 na koponan ang kasali sa torneo kung saan 3 ay magmumula sa Asian Football Confederation at isa mula sa host country. Base sa website ng Union of European Football Associations o UEFA, inilarawan ang salitang futsal bilang small-sided indoor football o maliit na football field na may 5 manlalaro sa magkabilang panig. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Eto na ang ratsyada ng mga chika. Ipinaliwanag ng kapuso actor na si Paolo Contis kung bakit mas ginusto niyang manahimik muna tungkol sa umano'y hiwalayan nila ni Yen Santos. Kung matatandaan, no comment lang kasi ang isinagot ni Paolo nang tanungin siya kung totoong nag-break na sila ng kanyang girlfriend. Ito'y matapos ngang i-unfollow ni Yen si Paolo at ang lahat ng nasa Instagram list niya. Bukod pa sa tinanggal din ng actress ang lahat ng litrato nila ni Paolo together. Sa isang panayam kay Paolo, sinabi niya na marami nang nalalaman ang publiko tungkol sa kanya kaya ninanais niya na gawing personal ang kanyang personal na buhay. And sa guesting niya sa Fast Talk with Boy Abunda, ipinaliwanag niya ang kanyang no comment answer sa mga nagtanong tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Yen. Sabi ni Paolo, quote and unquote, I think dumating na kasi tayo sa point na feeling ko people think na we owe it to everyone to share what's happening to you, and I don't believe it's part of my acting craft anymore. At say pa ng kapuso star, feeling daw niya habang nagbibigay siya ng mga detalye about his personal life ay lalo itong pinakikialaman ng publiko. Samantala sa iba pa natin chika for today, nangihinayang at may galit di umano ang kapamilya singer-actor na si JK Labajo sa maagang pagpanaw ng kanyang ina noong 2013 dahil sa pancreatic cancer. Kahit ilang taon nang nakakaraan mula nang iwan siya ng kanyang ina ay nangungulila
pa rin siya bilang anak na lumaki na walang pagmamahal at paggabay ng isang ina. Sa tinatamasang kasikatan ngayon kasi ni JK, hindi lang bilang singer-songwriter, kundi maging sa pagiging magaling na aktor, ay sana raw ay buhay pa ang kanyang nanay para nakikita nito ang naging resulta ng lahat ng paghihirap niya. At nagsimulang makilala si JK noong sumali siya sa The Voice Kids taong 2014, isang taon makalipas ang pagpanaw ng kanyang ina. And sa isang panayam, nabanggit ni JK na hindi niya pinangarap ang lahat ng nararanasan niya ngayon bilang artist. Ayon pa kay JK, lumaki ito sa piling ng kanyang lola at tiyuhin dahil may iba ng pamilya ang kanyang ina. At ibinahagi rin ng singer na isang stage mom ang kanyang ina at nagsisilbi bilang bonding moment nila ang mga audition na pinupuntahan ni JK. And kwento ng binata, namatay ang kanyang nanay bago pa siya makapag-audition sa The Voice Kids. And kahit nawala na ang kanyang ina bago ang kanyang audition sa hit singing contest, ay itinuloy pa rin nito ang kanyang pangarap. At sa tuwing magpe-perform daw tong si JK on stage, palagi niyang naalala ang ina. At pag-amin pa niya sa nasabing interview, nakakaramdam pa rin ito ng galit dahil maagang kinuha ang kanyang ina ng may kapal. Ngunit ayon pa sa kanya, kahit wala na ang kanyang pinakamamahal na nanay, ay ramdam pa rin nito na kasama niya ito. At sa uli natin, chika, for today, may nilulutong proyekto ang aktres na si Janine Gutierrez. Isa siya sa mga nagsisilbing co-producer ng upcoming documentary tungkol sa kanyang lola, ang legendary actress at performer na si Pilita Corrales. Sa Instagram, ibinahagi ni Janine ang ilang pictures ng kanyang mamita, pati na rin ang screenshot ng balitang tampok ang binubuong documentary. Maserin ang actress dahil makakatrabaho raw niya sa proyekto si Baby Ruth Villarama, ang director ng award-winning documentary din na Sunday Beauty Queen. At ramdam na ni Janine ang bigat ng responsibilidad upang i-produce ang dokumentaryo upang pangalagaan ang legasiya ng kanyang lola na tinawag nga niyang mamita. At umaasa rin siya na maraming kabataan ang makapanood ng nasabing dokumentaryo at malaman ang kwento ni Pilita bilang isang legendary performer. Sinabi rin ng kapamilya actress na nasa early stages of development pa ang docu, pero ipinakilala na nila ito sa Producers Network at Spotlight Asia sa Cannes Film Festival. At proud naman ang tiyahin ni Janine na si Jackie Lu Blanco na nagkomento sa nasabing post. At napareact din ng ilang fellow celebrities, kabilang na sina Jericho Rosales, China Hortaleza, Carla Abellana, Vina Morales, pati na ang broadcast journalist na si Karen Davila at celebrity photographer na si BJ Pascual at marami pang iba. At sa isang interview ng isang sikat na magazine, inilarawan ni Direk Villarama ang upcoming project na higit pa sa isang dokumentaryo na tungkol sa isang mga awit. At maliban kay Janine, ang ilan pang co-producers nito ay sina Raymond Ang at Chuck Gutierrez. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel.
Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad